Blessed afternoon po sa bawat isang kasama natin. Muli, tayo po ay nasa 5 p.m. na. At live streaming na po tayo dito sa Pangasinan Eagles Network. Pastor Bubut po ng DOJ Powerhouse. Dito po sa Farmville Subdivision, Santa Barbara, Pangasinan. Kung kaya po magandang hapon na muli. Pagpalang hapon, Monday afternoon, start ng working week. At pagpalain tayo ng Panginoon, gawa ng Feb 22 na, So, ilang araw na lamang, 6 days na lamang ay papasok na tayo sa buwan ng March. Good afternoon po sa lahat. At muli po, tayo ay mag-umpisa sa isang panalangin na kung saan nahingi natin ang patnubay ng Diyos na buhay sapagkat kailangan natin ito sa ating buhay. At kailangan din naman na mag-pray muna tayo talaga. Gawa ng yun naman ang lakas natin ay ang pinanggagalingan ng ating kalakasan at kahulugan ay ang pag-pray. Di po ba? At salamat po sa hapon ito kung kaya mag-start na tayo sa prayer. So, shall we pray? Father God in heaven, we thank you for this wonderful afternoon, Monday, na kung saan ay magkakasama-sama muli kaming mga kaagila na inihanda mo ngayong hapong ito na makinig ng iyong salita and truly use your servant as the channel of your word, powerful, needful, at patuloy na tugunin mo ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan nila. At ikaw po lamang ang maitaas, O Diyos, sa tulong ng iyong anak na si Jesus, as I destroy every works of darkness and every hindrances na hindi kami makapag-live stream. At bigyan mo kami ng malakas na internet connection. At hayaan mo na ikaw lamang ang maitaas, Panginoon. Paligiran kami ng iyong mga anghels at sa mga nanonood at mag-share. Sa man lugar sila naroroon ay abutan ng habag mo, ng lakas, ng anointing sa bunga ng live streaming na ito. So, we give to you all, O God, and take charge of this 5 to 6 live streaming for your glory alone. Father, for your love, for your faithfulness to your people. In Jesus' name, Amen. At magandang hapon po sa lahat. Ayan, tayo pumapasok na sa isang bagong linggo ulit, At Monday, Okay, so bati muna tayo. At habang ako po yung bumabati, as usual, may request na pakishare po ninyo ang ating live streaming na ito. So, bati muna tayo. Number 1 ngayon si Arian Andrada Kirimit ng DOJ Baguio City. Hello, Arian. Kasama ng iyong gwapong asawa, si Arnold, si Pastor Arnold. At ganun din sa inyong dalawang bulilit na makukulit. Ganun din, Reyna Diamond ng Hong Kong. Ayan, meron ka ng outline. Inuna ko na kasi regular ka namang nakikinig at nanonood. So, inuna na kita ng outline. Sundan mo na lang, At outline lang yan. Let me remind you, outline lang yan. And so, mag-take note ka rin kasi baka may mga lumabas na wala dyan sa outline. So, para nandiyan yung verse. Ganun din kay Kuya Bonnie Likiran. Good afternoon. Adrian Aquino, magandang hapon. Princess Chilian Ocomen ng Las Piñas City. Ang magandang apo, Chabi-Chabi na apo ni Lola Rosalina Marinay ng Las Piñas. Ganun din kay Madam Cynthia Rosario Imos. Good afternoon po sa inyo. At pagpalain kayo ng Panginoon, saan man kayo lugar dyan sa San Carlos ngayon. Ganon din si Pastora Esther de la Cruz. Hello po sa inyo. At kay Tatay Rudy, Nanay Leonor, at sa buong de la Cruz clan ng ECM Dunamis. At dyan po nakalimutan ko yung lugar nila sa Calasiao. Ayan. At Belia Puto, ayan. Floritina Sabado Maynigo, magandang hapon po. Ganon din kay Jem D ng Dubai. Good afternoon sa inyo dyan. Gemma de la Cruz, At Danilo Petenes, good day din sa iyo, sir. Pastor Bubut po ng DOJ Santa Barbara Powerhouse. Priscilla Peter de los Santos, good afternoon. John Filipo Ibero, Evangelista ng Pampanga, taga Santa Barbara po ito, Ganon din kay Kuya Boyet Zara ng Marunong. Magandang hapon, Kuya Boyet. With you in prayer. Pwede po i-chat nyo ako kung ano yung dapat ko ipag-pray sa inyo, Kuya Boyet, sa messenger ko,
Ganon din kay sa aking anak mula noon hanggang ngayon, si Melanie Lorenz Santiago ng Hong Kong at DOJ Tayub. Kuya Alex Abwid ng Taguig City, ganon din kay Ate Malu Abwid. Good afternoon po sa inyo. Aba, maaga ngayon si Nanay Josephine Hines. Magandang hapon po, Pastor, sabi niya. At sa lahat daw ng nanonood mula dyan sa Malasiki, good afternoon po. At wala nang brown out. At salamat sa Lord, muli tayo magkakasama. Ano po? Ganon din kay Pastora Mary Jane Paraan ng Hong Kong. God bless you. Pagpalain kayo dyan sa GCF Hong Kong. Ganon din kay Lola Rosalina Marinay. Good afternoon na San Fabian and Taguig City. At dito na si Attorney Prom Day, ano? Talaga naman, tuloy-tuloy ka, Attorney Juby, ha? Salamat sa Lord at nakaka-bless naman, ano? Oo, na-miss na kita. Pero yung pala, dito lang tayo makikita sa live streaming na ito, no? Ate Fortunata De Leon Matabang, good afternoon po sa inyo at good afternoon din daw sa lahat. Gaya Mir, Strada Kalaksan ng Dubai and Kalay. Eto na si Engineer, ano? Engineer Uncle Erwin Tumamaw. Yan. Good afternoon po sa Oman. Oman, ano, sir? Ganon din kay Florentina Sabado Mainigo is also watching. Yan. Si Nina Marie Alim Riolada is watching with his husband Vic Riolada. Ano? At ganon din ang Kulibeng Baguio Transient House. Diyan po sa Baguio City. Dinalawan. Hindi mo banggit. Belyas Puto na lang ang binanggit. No? Ayan, salamat sa paalala. Pag ang dami kasi iniisip ko, nakakalimutan yung mga halagang bagay. Richard Pabiano, good afternoon po. Ate Alma ng Sydney, Australia. Juby Mendoza Legi ng Assemblies of God, Karusukan. Ayan, sa ang ating gwapong-gwapo si Kuya Dominador Ilaga, si Pastor Doming, at saka ang kanyang asawang, si Pastora Filipina, si Lagas. Good afternoon po sa inyo dyan sa Guam. Concepcion Banera, magandang hapon din po. At Priscilla Peter de los Santos is also watching with us. Mercedes Manuel, Giliana Alexis Palaganas, Sherry Ramos, Mary Shirley Gonzalez ng Villaflor and Bunuan Bukig. Good afternoon sa inyo dyan sa Bunuan Bukig. Pauwi na siguro, Mercedes Manuel, shout out kay J.O. Venice Manuel, Carla Maydoria Aguilar, Joan Juquino, Altea Kalinawan, Cristina Almazan May Kayla Esquebal. Good afternoon. Nakulitan sa kakatag ni Pastora Marisa. Thank you. Oo nga, sabi niya sa akin, lagi ka raw niyang itinatag, Thank you sa Lord, at salamat sa Panginoon, Attorney Jubes, Shout out again kay sa magandang nanay ni Juliana Marjonel Dineva. Ganun din sa gwapong-gwapong papa nila, si Bernard Palaganas, at sa kanyang ate, si Marjorie Dineva Palaganas, Eliza Dineva Efren Barbiran. Ganun din si Ate Domi Magno. Yun, ang ganda ng pictures niya sa sa Facebook po, nakita ko kanina sa wall, Diyan po sa Sydney, Australia, Florentina Sabado Mainego. Ganun din si Yuli Carias Wong from Hong Kong. Abang ganda pakinggan, Yuli Carias Wong from Hong Kong. Ganun din si Ate Virgie, pauwi na sila kasama kanyang gwapong-gwapong driver husband. Si Ate Virgie, Rosario Kawile at saka si Kuya Lino at kumusta na po ang buong Kawili family. Ganun din kay Pastor Iang Jeremiah Tagura ng AG Karusukan. Hello, sir. Magandang hapon sa iyo. At kumusta na rin kay Luel Angelo Crave, Rochelle Benito, Mecca Aya Molina, Mark Irvin Kalimlim Tumanan, Kimberly, Carino Gabrielio. Pag-pray natin si Kim, ha? Yan, ganun din kay si Madam Cynthia, Panayang panood ngayon. Walang module, Madam, Shout out again kay Eliza Reyes, She May Gumawid, Angeline Tulao, Crisalis Estrada Segundo, Clarissa Season Balala, at ang ating magandang young people sa Bunuan Bukig, si Angeli Gonzalez. Magandang hapon sa inyo dyan, Angeli. Ganun din kay ating Mercedes Manuel. Good afternoon. At sa mga gusto pong manood na replay, pwede nyo pong puntahan ng YouTube ng Bubot Parago. At ito po ang link. Nasa sinulat po ni Jilliana. Thank you, Jilliana. Sa sino man pong gusto makapanood ng mga
mga nakaraang telecast, live streaming natin. Ganun din. Shout out coming from Angeli Gonzalez, Charles, Carlene, Joshua, Lydia Gonzalez. Good afternoon po sa inyo right here sa DOJ Powerhouse Santa Barbara. At Erlinda Lumiwan Velasco, good afternoon po. Ayan, at ganoon din si Ramya Pascual. Good afternoon sa inyo, Ramya. At sino pa? Leia Macareeg. Kumusta na po kayo, Leia Macareeg? At sige na, umpisa na tayo. Maganda topic natin. I hope matapos natin. But definitely, palagay ko hindi natin kayang tapusin ito. At mula sa kaharian ng Asinggan, ayan po si Tatay Reynaldo Taranco. Kumusta na kay Uncle Ambo at kay Lolo Miling? Kumusta po kayo dyan sa Asinggan, sa Taranco family? Ayan, Ira Sara, ang magandang anak nina Brenda at ni Boyet Zara ng Marunong. Ganon din. Good afternoon. Sabi ni Cheryl Ramos, good afternoon sa inyong lahat. Ayan, so tayo na. The title of the message is Basic Reminders of Life. Mga mahalagang paalala sa buhay. Yan. So kayo po naman mag-share na habang meron pa tayong binabasa galing kay Nanay Jocelyn. Praying for you, Nanay Jocelyn ni Betner, at mga taga-Angono, Rizal. Pinag-pray ko po kayo. Yan. So gumawa ng himala ang Panginoon sa inyong buhay, Yan. Salamat naman, Tatay Reynaldo Taranco. Grabe. Hello po sa pastor namin, Pogi. Nakaka-touch naman. At, of course, ayan. Hello mga kapitbahay. Yan. Mula sa Angono. Binabati ko ng napakagandang hapon. From Angono, Rizal. Ayan. At rahan-rahan lang tayo ng konti. Naubo tuloy ako. Ayan, ayan. Kumusta daw kina Erica Ebetner, Reynalyn Biboy at Janlar Gabriles? Siyempre, hindi mawawala mababait kung mga kapitbahay na nakikinig ng Christian song from Angono, Rizal. Sabay inom ng kape. Kula-kula dating, Ganon din kay Kathleen Magalong Doria ng Tarlac. Good afternoon, Lina Biartagiban. Shout out ko po family Di Guzman, pinangunahan ni Christine Di Guzman at ang buong family watching right now. Hello family, sabi ni Ate Manu. Mario Martinez, Roslyn Lariosa Garcia. Hello po Pastor, blessed afternoon. Ate Lina Biartagiban, magandang hapon. Mas maganda pa kayo sa hapon sapagkat kayo anak ng Diyos. Yan, hallelujah. At ako'y masayang-masaya dahil nandito na naman tayo. Kung kaya po kayo naman ay mag-share na. Hello, Kuya Mario Martinez from Saudi Arabia. Anong oras na dyan? Yun, So, hindi ako makapag-umpisa sa kababate, Nanay Josephine, Thank you po sa mga prayer, Nanay Jo. At ako yung saya-saya ngayon, Salamat po sa mga nananalangin, Hindi ko na kayo babanggitin. Gabi na pala dyan. Opo, 5 to 6 na Kayo, anong oras na dyan? Mga launa ata, Yan. So, tuloy na tayo. Mga basic reminders of life. Mga napakahalagang paalala ng buhay. Napakaganda po. Ay, makinig kayo ng gusto. Kadugtong ito ng kahapon. Idinugtong talaga ng Lord bilang paalala sa ating lahat. Yung one thing I do, Ito kadugtong. Ang ganda po. Okay, grabe kapag encourage, ang ganda po. Talaga namang napakaganda ng salita ng Diyos. Paalala lang naman. 24? Teka, ayusin ko lang po itong aking mga Bibles here. 24:15. Yan. Now therefore, sabi ni Joshua, fear the Lord. Yan. Yung fear the Lord, hindi po ito yung takot sa Diyos. Hindi po paggalang sa Panginoon yan. What is fear of the Lord? Sulat niya. Fear of the Lord is loving what God loves, hating what God hates, and doing what God wants us to do. Yan ang fear of the Lord. Ulitin ko Fear of the Lord is loving what God loves, hating what God hates, and doing what God wants us to do. That is
fear of the Lord. Yan. Florentina, Sabado, may nego from Calasiao. Yan. Dapat ang pangalan ni Florentina ay Florentina Lunes, may nego. Kasi Lunes ngayon, ano? Joke lang ha, Florentina Tinang ha, joke lang Tinang. Yan, Juhailin Directo Echalar from Kuwait. Yan, magandang hapon. Yan. Sabi niya daw, therefore, kung ngayon, kung ganon, igalang mo ang Panginoon, paglingkuran mo siya ng may katapatan at ng may katotohanan at alisin mo na ang mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabilang ibayo ng ilog at ng Ehipsyo. Paglingkuran ng Panginoon, serve the Lord. Woo! Yan, nandito. Ang tagal na wala nito si Leia Robledo ng Japan. Yan, magandang hapon, Leia. Hello, Kuya Arnel ng UK. Ulitin ko. Ngayon, kung ganon, ang sabi niya, igalang niyo ang Panginoon, paglingkuran niyo siya ng may katapatan at ng may katotohanan at alisin niyo na ang mga Diyos-Diyosan ninyo na minana ninyo sa inyong mga ninuno na pinaglingkuran nila doon sa kabilang ibayo ng ilog. Anong ilog ito? The Red Sea, no? At ng Egypt. No, ilog at ng Egypt, serve the Lord. Yan, verse 15. Ito po yung memory verse na claim ng brother ko, si Bishop Jerome. Ano? Verse 15, and if it seems evil to you, at kung sa tingin nyo yung masamang paglingkuran ng Panginoon, sabi niya, kung sa tingin niyo yung masamang paglingkuran ng Panginoon o masamang paglingkuran ng Panginoon, piliin nyo ngayong araw na ito, piliin nyo mismo ngayong araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Yung bang mga Diyos-Diyosan ng inyong mga ninuno na pinaglingkuran nila doon sa kabilang ibayo ng ilog? O yung mga Diyos-Diyosan ng mga Amorita na narito ngayon, na nananahang kasama natin? Pero ako, ang sabi niya, pero ako at ang aking pamilya, ang paglilingkuran namin ay ang Diyos. Pero ako at ang aking pamilya, ang paglilingkuran namin ay ang Panginoon. Yon. So, magandang hapon, Manny Oka, Season, Pangasinan. At shout out kay Nelly at Romer Castueras, Kuya Arnel ng UK, good afternoon. Ano? So, tuloy na tayo. The title of the message is what? Basic Reminders of Life. Oh, sa mga gusto ng notes, hingi kayo sa akin, i-PM nyo ako, padala ko sa inyo, ha? Yan, sige po, share na kayo. Basic Reminders of Life. Kumusta na po kay Mrs. Marlene Okang, Manilyn Joy Okang, Mark Anthony, Naomi Kalimlim, Christopher, Shai Padawang, and Jude Kenneth. Yan. So the title of the message for today is Basic Reminders of Life. Mga paalala, mahalaga ng buhay. Yun. Ano po? Ate Yuli ng Vegan City, hello. The title of the message for this afternoon is The Basic Reminders of Life from Joshua 24 to 15. Yan. Life is God's gift. Nax, yan po introduction natin, ha? Life is God's gift. Pero, but, ngunit, subalit, datapwat. Minda karido, magandang hapon. Ang buhay daw ay isang regalo ng Diyos. Ngunit, ikaw ang gagawa ng pagpili. But you will have to make a choice. Ikaw ang pipili kung ano ang gagawin mo sa buhay mo. Yan. Hello, Pam. Sabi ko sa'yo, makinig ka. Maganda to eh. Kasi tama-tama to sa pinost mo sa My Day ng mga taraw. Yung ating magandang anak dyan sa mga taraw. Ano? Hello, Pam. Pamela, yan. Pamela 1, yan. Di ba? Okay. So, life is a gift. God's gift. It is not just a gift. It is a gift from God. But, you will have to make a choice. You cannot do anything you cannot do anything with life kung hindi ka pipili ng choice. Yan. So, ang unang point natin sa basic reminders of life, choice. Okay? You must make a choice to take a chance or your life will never change. Ulitin ko. You must make a choice. Kailangan mong pumili, gumawa ng
para ang buhay o kaya kung hindi ka pipili ay walang mangyayaring pagbabago sa iyo. So whatever you do in your life ay lagi kang may pagpipilian. Lagi kang may choice from the moment you wake up until you put your head to rest, you have to make a choice. So nag-uumpisa ang pagbabago sa buhay sa pamamagitan ng pagpili ng mga gagawin mo. Bilang leader ng Israel, si Joshua was at his twilight of life. He has been an assistant of Moses for so long, and if you wanted to read victorious life, you can read the life and the book of Joshua. Ang libro po ng Joshua ay libro ng tagumpay. Minsan lang silang natalo at naging aral yun kay Joshua, mali ang choice niya at naging aral yun kay Joshua. Yan. Ano po? Magandang hapon din. Idel Abiner de Pedro, ang beshi-beshi ni Ate Virgie. Magkatunog Yan. Magandang hapon po sa inyo, Ate Idel. Yan. Marilu Gutierrez Ocampo ng Maluwad Baptist Church. Magandang hapon din po. So I must repeat this. You must make a choice to take a chance or your life will never change. So, bawat oras, bawat segundo ng ating buhay ay gumagawa po tayo ng choices. And the choices we make will give us a chance for our life to be changed. Yan. Hello, Pastor Bong Abian ng BCF Lingayen. Ulitin ko po, bilang leader, si Joshua ay matagal kay Moses at nang sinalo niya ang leadership, siya po ay nagtagumpay sa lahat ng kanyang ginawa maliban sa isa, yung pagkatalo nila sa AI. Ano po? Fernandez Rodel, hello. Pakishare niyo po habang nakikinig kayo. Kaya nga sabi ni Joshua doon sa verse 14, now therefore, fear the Lord. Ang tip niya para magkaroon ka ng good choice is fear the Lord. Yun ang tip niya sa ating lahat. Therefore, choose now. Sabi niya, now therefore, fear the Lord. What again is fear of the Lord? Fear of the Lord. Oh yes, Attorney Promdi. Kung kayo po ay may mga legal matters, kayo nalilito about legal matters, ay pwede niyo po akong kontakin at idadaling ko po kayo kay Attorney Promdi na ating pong malugod na kasama lagi dito sa Pangasinan Eagles Network. Sige po, share na. Yan. Ulitin ko you must make a choice to take a chance or your life will never change. Ang tip ni Joshua as my introduction is that para umoke ang choice mo, you must fear the Lord. Fear of the Lord is, sabi ng Proverbs 1:7, is the beginning of true knowledge. Ang may paggalang sa Diyos ay, oo nga, ang may paggalang sa Diyos ay nag-uumpisa ang totoong pagkakaalam. Ngunit ang mga mangmang o ang mga fools ayaw nila ng karunungan at disiplin. Sabi ni Kuya Arnel, reunion po namin yata magkakapatid ngayon Oo nga, praise God, pinagsama-sama kayo dito ngayon sa 5 to 6, praise the Lord. Ayan, salamat sa Rosario family. Nandyan lahat sila. Oo nga, praise God. Palakpakan natin ang Rosario. Yay! Okay. So, to make a right choice, balik tayo sa fear of the Lord. Fear of the Lord, again, is loving what God loves, hating what God hates, and doing what God wants us to do. Nakita ko na rin si Faith Laksa kanina. Babaw. Hello po, Faith. At ang sabi ng Ephesians, therefore, Ephesians 5:15, 17. Sa mga gusto ng notes, papadalan ko kayo Therefore, be careful how you walk. Sabi niya, kung ganon, sabi ng Epeso, mag-ingat ka kung paano ka mabuhay, hindi katulad ng mga taong walang pagkakakilala sa Diyos. Kundi mga taong may pagkakakilala sa Diyos. Gamitin mo ang mga oras at panahon mo sapagkat ang bawat
araw ay napakasama. Kung kaya, ang sabi ni Pablo, huwag kang maging mangmang. Dapat mong unawain kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyo. Yan po yung intro natin. Of course, ang choices natin, napakarami po sa loob ng isang araw. Napakalaking challenge ito para sa atin. Ang sabi ni Efeso 5:15 hanggang 17, kung ganon ay mag-ingat ka kung paano ka mabuhay. Hello! Yan po sa bawat isa sa atin. No one is exempted. Mag-ingat ka, Rena Diamond, kung paano ka mamuhay. Ganon din sa Vince Rafael Ballesteros and to every one of us. Mag-ingat ka kung paano ka mamuhay sapagkat hindi ka katulad ng mga taong walang pagkakakilala sa Diyos, kundi isang taong may pagkakilala sa Diyos. At gamitin mo ang bawat oras mo sapagkat ang bawat araw ay napakasama. Wow! Tama ba to? Ang bawat araw ay napakasama. Sa English ay because the days are evil. Lahat yan, paglabas mo pa lang, nasa loob ka pa lang ng bahay. Boyet Zara, tama ba ako? Sabi niya, because the days are evil, so then, sabi ni Pablo sa Ephesians 5:15-17, so then, do not be foolish. Huwag kang maging mangmang. Alam niyo ba yung mangmang yung lalo nakaganyan? Aanga-anga, ano? Aanga-anga, ano? Hello, Pati Agliron. Yan. Alam mo na si Lord eh. Kaya nga lagi ko po sinasabi sa bawat isa sa atin at paalala. Kaya title natin, Reminders of Life. Basic reminders of paalala. Mas maganda pang hindi ka nakakilala sa Lord, hindi ka nakinig sa Pangasinan live streaming, o hindi ka umattend, o hindi ka nakakilala sa Lord. Mas maganda pa kaysa nakakilala ka sa Diyos at naging mangmang tayo. Stephanie Ivy Tagata, oy, Carmela Palekpek ng Bulinaw, mga tarong. Hello, Nanay Leone Aquino and family. Mas ulitin ko, Reynaldo Fontanilla, mas maganda pang hindi ka nakakilala kay Jesus kaysa nakakilala ka at patuloy mong ipinipilit ang gusto mo. Herbin Drex Querer Cayago, hello. At Cirilo Cayago, Moises Iquila, Paras, Aileen Pablo, Raquel de Vera Vidal, Rowena Manzano, Ronel de Vera. Christina is watching also with us. Malaking hamon ito sa atin, sa ating lahat. There's no one that is exempted from here. But I want to tell you that we should focus our efforts on making small changes every day. Tagalogin natin. Malaking hamon ito sa atin at bigyan natin ito ng pansin na bawat ginagawa natin ay nakatalaga lagi sa pagbabago kahit konti-konti lang. Para makapasok tayo doon sa talagang gusto ng Diyos sa ating buhay. Marami na po akong nakilalang Kristiyano na alam na nila ang salita ng Lord and they give up. Because nagmamadali, hindi na answered prayer, paulit-ulit sa kasalanan. Nawawala sila at dalangin ko nga, makabalik sila. Kasi hanggat buhay naman tayo, may pag-asa, ano po. Pero I would like to repeat this. Malaking hamon, this is a great challenge for all of us. Na i-focus natin o italaga natin ang lahat ng ating mga ginagawa sa paggawa ng mga maliliit munang pagbabago sa ating buhay araw-araw. Upang sa bawat pagbabago na kahit maliliit ay makapasok tayo dun sa talagang gusto ng Diyos sa ating buhay. Why am I driving this point? Because there will never be a change once you did not take a chance. And this chance, you did not make any decision. But let me remind you, every day of your life, you have to make a choice. Every day, every second. In fact, sabi nga ng ating point number 1 is choose for yourself. Piliin ninyo ngayong ding araw na ito. Ngayong araw na ito, hindi bukas, hindi mamaya, because the urgency of the choice. Alicia Kasingal, magandang hapon po. The urgency of the choice. Kasi you do not have any choice. In fact, you do not have any choice because you will make a choice. No choice. Because whatever you do, you will have to make a choice. Hello, bigyan ko example para makuha natin. For example,
For example, paggising mo sa umaga, magdidesisyon ka agad to take to wake up praying or to just stand and arise and go to your normal chores. That's your choice. You have to make a decision. Ano, di ba? Ano ba? Paggising mo pa lang, gagawa ka na ng choice A decision to make. Whether you have to come to the Lord or you just rise up and go to your normal chores. Gawin mo na yung dapat mong gawin. Choice mo yun. Di ba? Pastoral Letty Rivera Lim. Ganon din kay aking panyera, si Ate Connie Barroso Can ng Madrid, Spain. Wala kang choice but to make a choice. Galing Wala kang choice but to make a choice kasi kailangan mong magdesisyon sa bawat yugto ng buhay mo. Kasi kung hindi ka magdidesisyon, walang chance na mangyayari. At kapag walang chance na mangyayari, ay walang pagbabago pati agleron. Are you getting what I'm telling you now? That's why Joshua is telling us, choose for yourselves this day. Kung may isang bagay na walang makakakuha sa'yo, not even the devil, not even God, it is your power to choose. It is your power to choose. Walang pwedeng gagalaw niyan sa iyo. Tingnan nyo ng pagkalikha ni Adan at ni Eva, sabi ng Panginoon, ayan, ang puno ng mabuti at masama. Huwag niyong kakainin ang bunga nito. O bakit sinabi yun? To make a choice. Bakit? Kasi for the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Proverbs chapter 1 verse 7. Kaya nga sabi ko sa inyo, you do not have any choice. Just make a choice. Kasi whatever you do, you have to choose. Every minute, every second, you have to choose. No one is exempted. Yan yung tanging bagay na walang pwedeng gumalaw sa'yo, ikaw lang. Kaya you can never blame anybody for yung mga ginawa sa yung mali o yung mga sakit na nangyari sa iyo. Balikan nyo yung kahapon. It is your choice. Hello? Choice natin yan. Tingnan mo tingnan nyo, bigyan ko kayo ng example. Sinulat ko din sa outline ko. Pagbukas mo ng TV, di ba? Choice mo yon. Pagbukas mo na, ano susunod? Channel. Kung ano yung gusto mong panoorin. Kung anong channel mo gustong pumunta. Hello? Ito na lang Ito na lang. Yung kape. Choice mo rin magkape. Hello? Susunod na choice mo, brewed ba ito? 3-in-1? Black coffee ba ito? Or with creamer ba ito? Choice mo. Mario Almohera. Tingnan mo to Choice mo rin kung ano isusuot mo pagpasok. In fact, choice ko to ngayon. Kung ano isusuot ko. It's our choice. Nakukuha niyo yung idea ko? Kaya si Joshua, mahalaga yung choice na ito. Kaya sabi niya, choose you yourselves then for this day. Piliin mo ngayong araw, hindi bukas, hindi yung nakaraan. Kasi yung nakaraan, hindi mo na pwede ibalik. Hindi yung hinaharap kasi hindi pa nangyayari. This day, yung choice mo, the very minute today. Ate Norma Baluto, Madam Ba, hello po sa inyo dyan sa Baguio City. Alam nyo, nakon ako dito sa choice na ito Alam nyo po ba na gumawa ng research ang Cornell University? Isang mga researchers ng Cornell University, listen very well. Sa pagkain lang daw, ay bawat araw gumagawa tayo ng 226 decisions or choice. Gumagawa daw tayo sa pagkain lang every day, sa pagkain lang daw, sabi ng mga researchers ng Cornell University, every day tayo ay nagdidesisyon o nagpumipili ng 226 na pagpipilian sa pagkain lang. At tinanong ko, ginugel ko, how many decisions or choices you make a day? Sabi nila sa Cornell University,
conscious decisions each day is 35,000. Mahalaga to. Kasi ang isang choice mo na mali ang pagbabago mo. May babalik pa ba ng dalagang hindi kasal na siya'y nagbuntis? May babalik pa bang ang kanyang ipa-abort? Hello? Choice niya yun eh. Mali lang ang choice. Maling chance ang kinuha niya, yung pagkakataon na yun, pinili niya, ay di mali ang pagbabago sa buhay niya. For the rest of her life, she shall be a single mom. Nakukuha niyo ko? So napaka-crucial ito, kaya ang title natin, Basic Reminders of Life. Nung nakakilala yung kapatid ko, yun ang una niyang choice. That I will serve the Lord, me and my house. And he was answered 3 years after. He received the Lord 1990. He wrote it in a devotional. This verse, Joshua 24:15. At after 3 years, ako po yung huling nakakilala sa Panginoon. And we all received the Lord Jesus Christ. And we are all now serving the Lord. Hello. Napakagandang topic nito kasi very crucial ito sa ating buhay. Whatever your decision of today will be who you are tomorrow. Kung ano man yung decision mo ngayon, ay yung ka magiging bukas. Nakukuha niyo ako? Kaya nga, ingat eh. Hello. Kira Akido. Kaya nga ang tip ni Joshua sa mga mananampalataya, he was talking to the believers. I choose you this day. Piliin nyo ngayong araw na to kung sino paglilingkuran nyo. Yung mga Diyos-Diyosan na minana ng inyong mga ninuno, doon pa man sa kabilang ilog, bago sila tumawid ng Red Sea. O yung mga Diyos-Diyosan na nasa paligid nyo na kasama nating mga Amorita. Sige, pili kayo. Pero ako, ang choice ko ay paglingkuran ang Diyos. Ang choice ko ay paglingkuran ng Diyos. Kami at ng aking pamilya, which is very biblical, kasi once tumanggap ka sa Lord, 16:31 of Acts, you will be saved, you and your household. Ano? So, isipin mo, 35,000 choices, remotely conscious decisions each day. Ito na lang eh. Ilang variety ng Coca-Cola ang meron? Ilan? Sige. Sige, ilan na mabibilang nyo? Diet Coke, sugar-free Coke, Coke Solo, Coke Family Size, Coke Litro, ano pa? Sige. Ano pa? 5 pa lang nabibilang ko, Melea, Gabon. Bakit ko po ikinikwento ito? Kasi grabe, because of the enormity of choices, minsan pinipili na lang natin, sabi sa Pangasinan, bambantot. Yung sinatsambahan na lang natin. Which is wrong. Mali yun. Kasi ang buhay natin, tandaan natin, the steps of a good man is ordered by the Lord. Bawat hakbang mo, kung talagang may paggalang ka sa Diyos, may pagmamahal tayo sa Diyos, at ginagawa natin talaga ang gusto ng Panginoon, ay hindi tayo pwedeng magkamali. Magkamali man, nakakabalik ka agad. Nakakabalik ka agad. Parang isang tao na nalubog sa imbornal. May nakita ba kayong tao nung nalubog sa imbornal nagtutuwa pa, yay, imbornal, ang saya rito, ang saya. Di ba? Wala, no? Anong ginagawa ng isang taong nalulubog sa imbornal at ayaw ng taong yung malubog sa imbornal? Bakit kanyo? Unang-una, imbornal, putik. Pangalawa, napakabaho. Ibang klase amoy niya. Number 3, ang tao ay hindi nilikha para sa imbornal. Nagigets niyo ako? Anong gagawin ng taong nalagay sa imbornal? Aba, tatalon ka agad yan. Diring-diri sa sarili, Angeline man dapat. At uuwi ka agad yan para maligo at magpalit ng damit at maligo. Are you still? Ganon din sa Lord. Ganon din tayo mga mananampalataya dapat. Na once tayo nagkasala, ay bumabalik tayo. Iisipin mo pa ba yun?
Yes, iisipin mo, you have to make a choice with that. Kasi hindi ka naman pwedeng makatagal eh. Ewan ko ba kung paano tayo nakakatagal sa isang kasalanan na paulit-ulit. Inuulit, yung bang, I have nothing against anyone. Pero, alam mo nang imbornal yan, anong gagawin mo? Tatalunin mo uli. Tatalunin mo ba uli? Wala akong nakitang taong ganon. Imbornal to, tatalun uli ako. Ganon? Choice mo? Na tumalon uli sa imbornal? Di ba? Are you getting what I'm telling you today? Pero maraming Kristiyano, ganon. And I'm not telling you I am exempted from that. No. Kasi ang mga nangyayari kasi, ang nangyayari sa atin, nakita mo ng imbornal, di umiiwas eh. Iwas. Ma Bonibi Sereno Romero. Iwas tayo, alam mo na eh. The same sin, paulit-ulit, abay, malaking problema yan. You ask your salvation. Siguro 1, 2 beses, ano? Pero once natutunan mo, pambihira naman. Kasi pag bumalik-balik ka na, di lifestyle mo na ba, malaking question mark na yan. Tama mali? Hello, Ate Itang, ng Marunong, magandang hapon. I'm not telling you that I'm super holy, pero pambira ka, pag nagkamali ka ng 1, 2, 3, aba, umiwas ka na. Kasi mamamali na yung changes sa buhay mo. Tingnan mo itong mga taong paulit-ulit sa kasalanan or binibigyang katuwiran ng kasalanan. Listen very well. Sige po, share nyo lang. Listen very well. Yung binibigyan ng katwiran ng kasalanan, unti-unti noon, nalalayo sa Lord. Tinatamad mag-pray. Yan. Choice na nila yon. Nadideceive na eh. Number 2, tinatamad na magbasa ng Bible. Pangatlo, naapektuhan ng pagdalo sa church. Kung dumaluman, nakaganyan lang. Ganyan. Ganyan na sa loob ng church yun. Ganyan. Kung ano-ano pinapansin. Kung ano-ano nakikita. Are you still there? Nakukuha niyo po ako. I would like to remind you this, hindi naman tayo, holier than thou. Sabi ko nga sa inyo, tayo masasamang lahat. Pero alam mo naman na umiwas, di ba? Parating choice mo yan. Gusto mo na pagbabago? Sabi nga nung binasa ko sa inyo, di ba? Malaking hamon sa ating lahat ito. Kailangan pagtuunan natin ng pansin ang bawat nating ginagawa sa paghakbang at gumawa tayo ng mga maliliit na pagbabago bawat araw sa ating buhay. Sapagkat palapit tayo ng palapit sa kalooban ng Panginoon. At napakasarap kapag nasa loob ka ng kalooban ng Panginoon, walang pwedeng gumalaw sa iyo. It's a very practical Christian life. Yung nagkamali ka na 1, 2. Hello, Marilu ng Toronto, Canada. Hello po sa inyo dyan. Nagkamali ka na 1, 2. Dapat siguro matuto na tayo. Meron ka ba tao? Sige, pero alam nyo, maraming Kristiyano naglulublob pa sa imbornal, Huwag naman na, tama na. At kasi hindi natin makukuha yung para sa atin na pagpapala. Yes, tama yan. Life is not a series of chances. It is a series. Oo, kasi mag-uumpisa sa choice. Mag-uumpisa sa choice. Kasi, tingnan mo to ha. Bukas matatapik natin itong chances kasi magsi 6 o'clock na. Napakalaga nitong choice. Kaya nga antip ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Mukhang bukas pa, choice pa rin tayo kasi itatakin natin. Kasi kung ano ang pinili mo, di ba sabi ko sa inyo, no choice to make a choice. Kasi bawat gagawin mong choice, bawat choice, no choice ka kasi. Pag pinili mo masama, sabi ng Romans, chapter 6, verse 16, hindi mo ba alam na ikaw ay alipin ng sino mang pinili mong sundin? Wow, grabe. Sabi ni Paul, 6:16, New Living Translation. Hindi mo ba alam na kung ano na ikaw ay alipin ng sino mang pinili mong sundin? Ikaw ay alipin ng sino mang pinili mong sundin. Pwede kang maging alipin ng kasalanan na papunta sa kamatayan o pwede mo namang sundin ang Diyos, piliing sundin ang Diyos
na papunta naman sa makatwirang buhay. 6:16, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin. Pwede kang maging alipin ng kasalanan na papunta sa kapahamakan at kamatayan, o pwede mo naman piliin sumunod sa Diyos, which is the fear of the Lord, na papunta sa makatwiran at magandang pamumuhay. Pili. Yan. Kung ano yung pinili mo, meron kang Panginoon doon. Kung pinili mo ay kasalanan, o pinili mo ay maging alipin ng kasalanan, ang master mo, of course, si Satanas. Masakit, tanggapin. Pero malinaw na sinabi ng Romans 6:16, hindi mo ba alam na ikaw ay nagiging alipin ng sino mang pinili mong sundin? You choose to obey. You can be a slave to sin. Maraming Kristiyano, di ba, nakakita lang ng gwapo, nung single pa siya, Kristiyano na siya. Hindi mananampalataya, pinili niya. With a chance na baka makakilala. Nag-risk siya na baka makakilala ito pag sila ay mag-boyfriend na. Oo, mabait-bait ng mga ilang pa. Nung ikinasal, nung una, tupa. Nung kinasal, naging tigre. Oo. At pinagsisihan mo, kaso hindi mo na maibalik. Asawa mo eh. Ayun, di kunin mo na lang sa waiting upon the Lord. At kunin mo na lang sa panalangin. Kasi, choice mo yun eh. Choice mo. Di ba? Ako. Hindi dito kasama sa usapan natin ang isang taong hindi tumanggap kay Kristo, ano? Kasi talagang alipin na ng kasalanan yun. Ang sinasabi ko, tayong mga mananampalataya na pinili natin na bumalik sa dati, o kaya nahuli na tayo, o kaya nasilo tayo ng kasalanan, na ni Grace Gabat, Angelito Solomon Galisem, Gabat, pakinggan mo bro. Pakipasa mo na lang, ipasa mo. Pasa mo ang Honey Grace. Yan. Lahat naman tayo Ulitin ko. Hindi kasali dito yung mga taong, ito sa sinasabi ko sa Romans 6:16, hindi kasama dito yung mga taong hindi pa tumanggap sa Lord. So, ask yourself, tumanggap ka na ba sa Lord? If your answer kay Jesus, very specific, if your answer is yes, then you are no longer a slave to Satan. You are no longer slave to sin. Kasi nga, sabi niya, hindi mo ba na nare-realize na nagiging alipin ka ng sino mang pinili mong sundin? Hello, Ate Beth, Kuya Bong, ng Vancouver, Canada. Hindi mo ba alam? Tanungin niyo muna yung sarili niyo, kayo ba ay tumanggap na sa Lord? Yes. Kung kayo tumanggap sa Lord, therefore, you are no longer a slave to sin. Bakit nagko-compromise? Bakit patuloy ang legalism, carnality, o patuloy sa paulit-ulit na kasalanan? Ask yourself. Hindi ko alam masagot dyan. Kasi, ang isang mananampalataya ay may choice. He can choose to submit to Jesus and the power of the Holy Spirit na siyang mag-aalis sa atin doon, bunga ng kapangyarihan, for greater is He that is in us than he that is in the world. Sapagkat higit ang narito sa loob ng pagkatao natin ng banal na Espiritu kaysa sa lahat ng kaway ng mundong ito. So ask yourself, but kung ikaw ay nasa Lord, walang condemnation, kung hindi conviction. Itong ginagawa ko ay maging daluyan tayo ng pagpapala ng Panginoon para mabuksan tayo. Sino ka ba talaga? Kasi napakahalaga po nitong choice na ito, kasi bibigyan ko po kayo, sana makuha pa natin. Meron pang ilang minutes? 9 minutes. Okay. Makuha natin ito, excuse me. Sapagkat may class, iba't ibang style ng decision ng ginagawa tayo. May iba-iba. May ibang nagdidesisyon kasi mapusok.
impulsive decisions. Ito yung wala siyang choice, kundi, alam niyo yung mga impulsive decisions, missile, yan. Yan, impulsive decision yan. Missile, mura. O ba yung imbis na isang damit lang ang kukunin dahil sa sobrang mura, nakabili ng 5. Ayan, ang gagaling ng mga babae dyan naiikutin lahat yan ng sale. Diyos ko, alam ko yan. Laging inaabangan, sale. At kahit na wala sa budget, ay nakakabili. Oy, ang galing ni Joy Merong Quinto Misodela, don't repent and repeat. Pero para sa akin, repent and repent and repeat and repent. Para sa akin po yun. Kasi, alam mo ng kwan kaso hindi ka makaalis minsan. Alam mo na yun. Repent and repent and repent and repent and promise not to repeat. Hanggang sa dumating na talaga yung lakas ng Diyos. Sometimes kasi gusto mo na pero may mga external, let us be practical here. Gusto mo na, temper ko na lang Ilang beses na ako nag-repent dyan pero pag minsan bumubulaga na lang Pero nakikita naman ng Lord na talagang ayaw mo na. Pero kung minsan, weakness, na nagiging natin, darating din yung pagkakataon na yan na talaga i-provide na sa atin ang lakas. Minsan merong mga hindi tinatanggal, kasi para wala tayong maipagmalaki. Hindi ka agad natatanggal para wala tayong maipagmalaki. Bakit? Para sabihin sa'yo, oy, by grace ka lang. Binabalansin po natin Balansyado lang Huwag niyo po ako mamimiskot. At ako din, nagkatulad ninyong gusto ko rin pong magbago. Maganda yon kasi alam mo na yung kasalanan para sa akin, repent and repent and repent and repent and try not to repeat. Para pong ganito, naligo ka na, nalubog ka sa imbornal, naligo ka, umiiwas ka na. At tapos nadaanan ka ng kotse na merong marumi doon sa kalsada, natilamsikan ka, hindi ka naman na maliligo, di ba, pupunasan mo na lang. Or huhugasan mo na lang yung part na dumihan ka. Katulad ni Peter, ang sabi niya, Lord, kung kailangang hugasan kami para hugasan mo na ako lahat. Sabi niya, hindi. Sabi niya, gano'n. Ang malinis na, yung part na lang ng hugasan. Yan. John 13, So, nakukuha niyo po ako. Saka huwag niyo namang i-judge kami na nagkakasala. Kasi po, talaga naman gusto din po namin magbago. At ganun din kayo. So, personalan talaga to. Russell Ivan Gabrilio, sabi ni Ate Miss pa, long time no see, pero nanonood ako sa inyo, gabi-gabi, Yan, Kiara Akido, good afternoon po. So, meron yung mga decision na biglaan, mapusok na decision. Yung bang, ako rin po, kung minsan impulsive buyer ako, kahinaan ko yan. So, minsan nakita ko maganda. Pag nakita ko ng magandang bilang, bibiling ko. Minsan na napagsasabihan ako, Yan, mga ganon, yung mga decision, mga simpleng kon lang yan. Tapos yung compliance decision naman, ito naman yung pumipili ka kung alin yung maganda sa'yo. Pumipili ka dahil maganda, comfortable, kaya tuwan-tuwa ang mga patalastas, di ba? Yan, Ate Juby Mendoza Legi ng AG Kalusukan, magandang hapon. Pakishare nyo po ito, very practical ito. Edna Raca Reyes, good afternoon po sa inyo. So una, impulsive decision. Huwag kang magdidesisyon ng pabigla-bigla. Tayo. Ako po, sa akin nangyayari yun. Pero ngayon, kinokontrol ko na, Halimbawa, wala naman akong planong pumunta sa mall. Hindi na ako pupunta. Kasi pag nandun ako sa mall, kahit wala akong planong bili, nakakabili ako. So, doon kami nagkaka ng wife ko. Baliktad kami dalawa. Impulsive buyer here, suki ng sale. Oo nga. Sabi ni Attorney Jubes. Florentina Sabado Mainego. There is something within us na dapat nating matutunan. Kaya nga, payo ko, Attorney Jobs, pag wala rin ng gagawin sa mall, huwag ka nalang pumunta kasi kahit na lalo na, pag mayroong kang card, Diyos ko,
Di ba? Parang ang bilis-bilis bumili. Minsan, di ko na, talagang inaamin ko po, isa ko dun din. Kaya kanina, gusto ko pumunta ng mall. Sabi ko, wag na lang. Ikot-ikot lang, makabili lang ba ng shake, fruit shake? Ano po, pero sabi ko, wag na lang, sa bahay na lang. Compliant, sumusunod ka lang. Pero hindi mo naman talaga decision. Sinusunod mo lang yung gusto mo, yung komportable ka, at saka yung sinabi ni kumari mo o kaya ni beshi mo. Sinabi ni beshi mo, sige, kaya ka sumusunod. Tara, maganda doon. O kaya yung mga young people natin, sige na, sagutin mo na. Napapasunod ka ng bait-bait naman yan eh. O, nawala na yung pagiging Kristiyano mo, no? Yun. Pangatlo ay delegating. Minsan hindi ka makapag-desisyon ng gusto. O ikaw na pumili, sige, bahala ka na dyan. Parang ginagawa ko sa wife ko. O tinatanong niya ako, ikaw na bahala dyan, ikaw na bahala. Yan, delegating. Kaya nga, dapat yung pinagde-delegate mo, pinagkakatiwalaan mo. Para yung aking assistant pastor dito, sabi niya, pastor, ganito gawin natin, ganito. Sige, gawin mo yan, gawin mo. Gumagaan kasi, gumagaan. Pero dapat dun sa ganon ay talagang may pagtitiwala ka, ikinakon mo na sa iba. So ito po yung mga iba't ibang klase ng choices, Pangatlo yung avoidance or deflection, yung pag-iwas. Ito po yung hindi mo pinapansin yung naggumawa ng decision. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo dyan. Basta ako to. Okay, ito. Kakain kayo sa restaurant. Bibigay mo yung menu. Ate Imelda ng Japan, Domasian Sasaki, good afternoon. Bibigay mo yung menu. Sabi niya, anong order nyo? Bahala na kayo, pastor. Ang hirap na. Ang hirap orderin ng bahala ka na, Di ba? Ganon, mga choices na nalagay ko sa inyo ngayon. Yung bang avoidance or deflection, pag-iwas, Yung iniiwas mo yung decision mo. Yan, madalas yan, sa wife ko, kung ako'y sasabi niya, ano ba naman yan? Paibay mo ka ng desisyon. Sabi ko, ikaw na bahala. Iwas sa sisihan. Di ba? Pero gumagawa tayo ng decision. Decision pa rin yun. Choice mo pa rin yun. At pangatlo, itong huli sa, ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Pang-5. Bago gumawa ng decision, binabalansin mo muna. Pinag-aaralan mo munang maigi. Ito yung waiting upon the Lord. And most of the time, ito yung matindi. Ito yung ng wife ko na galing. Binabalansin niya muna. Pinag-aaralan niya muna ang lahat. At tinitingnan niya yung mga information para maka-arrive siya sa best decision. Yun ang pinaka-the best. Itong huli, pinag-iisipan muna. Huwag kang pabigla-bigla. Hindi mo Of course, yung iba, ipinapasa mo rin para kagaangan at pagtitiwala. So, ito po yung mga iba't ibang klase ng choices, At ito, maganda rin to. Reflecting. Prioritizing and reflecting. Putting the most energy thought, yung pinag-iisipan mo, parang pareho sila yung isa binabalansi mo sa choice. Eto, wala siyang pinag-iisipan niya munang maigi. At tapos kung ano yung pinakamaganda na mangyayari, dun siya. Bilang Kristiyano, tayo po ay gumagawa ng mga choices, in accordance with God's will. Yan, dito ako magtatapos. Bilang Kristiyano, bago ka gumawa ng choice mo, dapat tanungin mo muna si Lord, Lord, ito ba gusto mo? Yan. Kaya nga may inaral natin yung one thing is necessary kasi dapat yung ginagawa mo, ini-enjoy mo na gusto ng Lord. Parang sabi ni Martha, you are so worried about so many things, only one thing is important. Yun, yung ginawa mo isang bagay na sinanggunin mo sa Lord, nakinig ka muna sa Panginoon. And I pray na kayo po ay nag-i-enjoy. Ako i-enjoy ko ito, tinuturo ko, ewan ko sa inyo. Basta mahalaga, nag-i-enjoy po ako at natutuwa ako sa binabahagi ko. Isipin mo ba naman, kung hindi ko ini-enjoy ito, araw-araw tayo magkakasama. Alam niyo, bakit ko na-i-enjoy? Choice ko to Choice ko. At choice ko rin na maging araw-araw. Kasi sa pamamagitan niyo po, lumalakas din naman ako. Choice ko yun. Alam ko yun na ang gift ko is sharing. Kaya pinili ko to, choice ko to. At alam niyo po ba, laki na rin ang pagbabago sa buhay ko. Na-alter yung lifestyle ko. And I have to make a sermon every day, which I have not done. Noon lang, puro devotion. Anong po sa kasi, sa Yupang, yan, alam ni Atty. Jubs yan,
Nag-pre-preach po ako dyan, almost MWF. Pero 8 hanggang 10 nag-pre-preach po ako every MWF. It produced so many leaders and most of them nag-pastor na. Most of them nag-pastor na kasi they found the calling. At ganun din po ang ginagawa ko po sa inyo, mag-enjoy tayo kasi masarap sa Lord. Konting palo at konting parinig, hindi po talagang tatamaan eh. At saka doon tayo nakakapag-decide. Choice. Life is a choice. It is a gift from God. Ito yung image ng God na nasa atin. I like to tell you that. Walang ibang meron yan. Ikaw at saka si Lord lang. Not even Satan, not even the angels have their choice. Kasi nilikha sila, may kanya-kanya sila. 3 part yan ng angels. Number 1, worshiping angel sa pangunguna ni Satanas. Yun ang tatrabahuhin nila. Wala silang choice. Kung hindi, sumamba sa Panginoon. Si Lucifer siya nung araw. Pangalawang angel sa langit ay si Gabriel. Wala siyang gagawin kundi mag-minister sa atin. Hello, Pastor Glenn Abawag. Mag-minister sa atin, saints of salvation. Tagadala ng mabubuting balita. Mensahero, sila yung Smart, sila yung Globe, sila yung PLDT. Tagadala ng balita. Yan. So, they have no choice but to bring news to us. Good news to us. To minister to us. Ministering angels. And number 3 is the warring angels. Sila yung nagpro-protect sa atin. Sila yung nakikipagdigma para pagtanggol tayo. Hello, Presi. Good afternoon. At yun lang. Ang kanilang gagawin. Makipagdigma. Pagtanggol tayo laban sa pangalipin ng demonyo. Kaya nga, madalas dapat hinihingi natin sila para tagapagtanggol, para maging aware tayo na may mga angels present to protect us, to minister to us, and to protect us. Kaya meron yan. Sina Lucifer, nagkasala, gusto niyang mataas pa sa Diyos, binagsak dito sa lupa, naging si Satanas. Bakit sila pinarusahan at walang namatay na anghel para sa kanila at tubusin sila? Kasi number one, wala silang choice eh. Binigyan sila ng sarili nila. Tayo may choice. Kaya nga, pinadalan tayo ng isang katulad natin. Na choice din niya na mamatay para sa atin. Are you getting it? Choice niya yun eh. Choice ni Jesus yun na magkatawan lupa. Kasi ang Diyos lang at ang tao ang may choice. And I would like to tell you that is the image of God. That is the image of God in us. And we are God-like. We are in the image of God, created in the image of God. Yan lamang yung hindi kayang kunin ng Diyos at ng demonyo sa buhay mo. Kaya nga, sabi ni, fear the Lord. Sabi ni Joshua, choose you this day, only fear the Lord. Igalang mo ang Panginoon. Loving what God loves, hating what God hates, and obey what God wants you to do. So easy to say, but every day of our life, nasa semplang tayo eh. Naiiba. Pero tayo ka agad. For a just man falls 7 times, but rises up again. Hindi pinatatagal ang kasalanan. Although kahit umulit ito, huwag niya lang patagalin. Kasi napakasarap na makabalik sa presensya ng Diyos. Katulad ng sabi ni David, one thing I desire, that I may dwell in the house of the Lord forever. So if you are blessed with this preaching, you can share it to your Facebook walls, to your messenger friends, and you can tag your friends over your walls. At maging paalala lang that God is so good that He has given us a choice to mend our ways, to come back to Him. Let us make a choice to fear the Lord, for the fear of the Lord is the beginning of knowledge. And let us admit that we are not fools. God has given us the wisdom. For God has crowned us with glory and honor. He respects us so much. Why? Because we love Him even though hindi natin siya nakikita. But blessed are those who have not seen Jesus, but believe. Kayo po yun. Ako yun. Tayo yung mga blessed na yan. So make a choice right now. It starts with prayer, reading the Word every day. Huwag namang mechanical, para tayong robot, no? It's your choice, it's your decision. Sarap kaya umiiyak ka sa isang bagay na nagpapasalamat ka sa Panginoon. It's your choice.
Let's take the choice. Nakita ko nga si Pastor Glenn, na-miss ko yung pagigitara niya eh. Patagilid nga lang, asar to eh. Anak ko po yun sa Lord, nasa Hungary ngayon. Pastor po natin dyan sa Hungary. Choice natin yan. Pero sabi nga ng Bible, my favorite verse, a just man falls 7 times but rises up again. So, see you again tomorrow. Let us continue with the choices. Napakagandang topic. Ano? Gusto mo ng change? Gusto mo ng change? Anisel Montoya? Change for the better? It's your choice. Let's study that tomorrow again. God bless you all, guys. Pagpalain tayo ng Panginoon at mahal tayo ng Diyos more than we love ourselves. God bless you all. Shall we pray? Father God, choice po namin na manood ngayon. Choice ko rin na mag-share. And I praise you, Lord, for giving such a joyful 1 hour, such a joyful day na magkakasama kami. Kasama ng aming pamilya, hayaan mo pong ang mga anghel, kasama rin nila, ministering and warring angels ready to protect their family wherever they are. Sa lahat ng mga may sakit, gumawa ka po ng himala, please. At hayaan mo po, Diyos, na ikaw higit na nakakalam sa aming mga pangangailangan. We wanted change, we take a chance and make the choice of fear in the Lord. To God be the glory. In Jesus' name, Amen. Amen. Pakishare na lang po kung kayo po ay na-bless at kita-kits tayo ulit tomorrow. And listen to this. God is faithful to His people. Receive it now. Protected, well-loved, provided, healed by the Lord Jesus Christ. Amen and amen. See you again tomorrow, 4 to 5 tayo tomorrow. Bobot 4 to 5. Yeah. God bless you all. Pakishare po. At sa mga lahat na may gusto ng notes, hingi lang po kayo. I-PM nyo ako sa messenger. Okay? Love you all po. In Jesus' name.